Merong nagpa-upgrade sa akin ng cordless battery drill. Kaya ito, tinanggal ko na agad yung screw para hindi na tayo matagalan. At ito yung spring. At ipakita muna natin yung battery. Yan yung battery oh. Walang laman yung ibabang bahagi. Kaya madali nalulubat yung mga cordless battery na nabibili natin online. Tingnan nyo yan oh. 5 battery. Yang nasa ibabaw na yan yung may wire, yan yung tinatawag na BMS. Siyempre, tanggalin muna natin yung mga sticker na nakadikit sa gilid kasi para ma-expose yung battery at makita yung mga wire ng BMS. Yan o. Naka-positive, negative, positive, negative. So, naka-series connection siya. 5 18650 na battery. Tingnan nyo yan o. Yan yung positive. Kung makikita nyo dyan, yung parang may blue na circle, yan yung positive. At saka yung white lang, yan yung negative. At ngayon, ito yung battery na ating ipinalit. Binili rin natin online. Nakita natin na good reviews naman. Kaya, agad-agad na binili agad natin, no? So, ayan, di ko na ipapakita yung brand, no? Ayan. Meron siyang 6,500 milliampere, no? Yan yung ano niya, capacity ng battery. 10 piraso yung binili natin kasi 10 slot naman yan. Pero yung original ay ano, nako po, 5 lang pala yung nilalagay ng mga ano dyan, no? Yung mga sealer. Siyempre, yung battery na yan, yung bagong battery, yung orange, ay na-charge na natin yan, no? Dapat pantay-pantay yung voltahe bago natin yan ilagay or i-assemble. So, ngayon, gumamit tayo ng electrical tape. Meron tayong cutter, meron tayong plier, no? Kasi tatanggalin natin yung ano, mga wire ng BMS yan, no? So, ganyan lang pala yung pag-ano dyan, no? Dandahan lang kasi baka masira naman. So, ganyan yung technique, no? Papakita talaga natin kung paano natin binunot yan para malaman nyo naman kung ano yung gagamitin, no? So, ganyan lang kadali yung pagtanggal nyan, no? Ayan, natanggal na. And after nating matanggal yan, kailangan natin ng electrical tape. So, nagtataka kayo, anong silbi niyan, no? Yung natanggal natin na unang wire ay dapat nating lagyan ng tape para hindi tayo magka-short circuit kung madikit man yan accidentally. Hindi natin mapansin or ano, minsan kasi nangyayari yan kaya kailangan natin i-isolate, no? Tingnan nyo yan, ganyan lang, ganyan lang yung technique ng pagtanggal. So, masyado nang mahaba kung ipapakita lang natin kung paano tanggalin lahat. Nakita nyo naman yung una kong tinanggal. So, i-fast forward na lang natin para para madali, para hindi na mas mahaba yung video. So, matagal na tayong hindi nakapagturo ng sarili talaga nating video dahil puro reaksyon na lang yung ginawa natin, no? So, ngayon ay gagawa na tayo ng video. Ito na nga yun. Natanggal ko na pala, nilagyan ko na ng tape yung huling wire ng BMS. So ngayon, kailangan natin dito ng Phillips screw. Kasi tatanggalin natin yung BMS para matanggal natin yung battery. Sundan nyo lang yung video, wag nyo i-skip para hindi naman kayo malito kung ano yung step by step talaga. So, alam nyo naman kanina kung paano ko tinanggal yung una. So, sundin nyo lang yon. So, ito na yung lahat, ayan. So, ito yung battery nila. No, nahulog yung isa kanina. So, ayan na yung battery. Yan yung mga orange dyan, no? Ang dali lang malubat kasi yung may-ari niyan pin-upgrade sa akin kasi ang dali daw malubat. So, ngayon, syempre, ibabalik na natin yung mga battery pero orange yung ilalagay natin. So, dapat ang battery na ito kasi naka-series naman ito, no? 5 series naman ito. So ngayon, gagawin nating 2P 5S. Ibig sabihin nito, 2 parallel, 5 series. No, dapat i-parallel muna natin yan bago natin isi-series para sakto doon sa configuration ng BMS. No?
So yan yung ididikit natin mamaya, BMS. So ito yung order dapat positive, negative, positive. So ganyan lang yung pagkalagay. Sundin nyo lang kung paano ko nilagay dyan para hindi kayo malilito, hindi naman masisira yung mga battery nyo. At saka para hindi na ito humaba ay i-fast forward ko na lang ito. So ito na yung part na ididikit na natin yung BMS. Hanapin natin yung screw niya kasi para malak in place natin at hindi naman basta-basta natatanggal. After nito ay kailangan na natin itong i-spot weld. Meron akong spot welder dito. So ayan yung screw niya. So gamit pa rin tayo ng Phillips screwdriver dito para maano natin malak in place natin yung screw at saka yung BMS natin para hindi naman natatanggal. So fast forward natin mga idol. So ayan, nalagay na natin yung battery at saka yung BMS. Ay kailangan na natin itong spot weld itong mga wires dito. So ito yung gagamitin natin para mas spot weld natin yung yung tinanggal natin ng mga wire kanina. Hindi tayo gagamit ng dito panghinang kasi aircon ito, masyadong mausok. Ikot-ikot lang yung usok. So ito na yung part na spot weld tayo. So may nakat na ako dito ng mga tapping wire. No, meron naman yang available online. Ang pangalan niyan is tapping wire. So piliin nyo lang yung pinakanipis kasi manipis yung natin, yung kailangan kasi para yan sa spot weld para dumikit talaga. So ganyan lang yung pag spot weld yan. Nakakonect pala yung spot weld natin sa 12 volts sa battery natin na LiFePO 4, no? Hindi ko na pinakita dyan kasi inasimbol ko naman yan na battery na yan, no? 12 volts yan kasi yung natin, spot welding natin is pang 12 volts talaga yan. O kita nyo naman sobrang dikit, hindi talaga natatanggal kaya dito na. So para hindi masyado haba yung video ay muna natin i-fast forward. Ang ginawa ko pala dito ay pinaralel ko muna. Parallel ang tawag dyan, no? So, dapat dito sa kabila at doon naman sa kabila ay ating spot weld. Ang tawag dyan is parallel connection muna bago natin siya isi-series. So dahil tapos na tayo doon sa kabila, dito naman gagayahin lang natin doon sa kabila kasi parallel connection muna yung gagawin natin. Sundan nyo lang yung video natin para hindi kayo malito. Ito na pala yung part para mag-series connection na tayo. So nag-cut ako ng tapping wire para makonect ko na siya. So ayan. Spinat weld ko, dinamihan ko para yung contact niya, marami yung contact, hindi basta-basta natatanggal. So fast forward natin para mabilis. So ito na pala yung huling isi-series natin. Yan. Yan na yung huling tapping wire na natin, no. So yan. Dapat careful kayo, no, kasi mayroong talsik diyan. So sa mga nagtatanong, no, pwede niyo hanapin lang yan. Spot weld, nandyan yan sa mga orange at saka black up. So, i-check na natin ang voltahe nito. Maraming salamat pala sa nakaabot dito sa video natin, no. Ganito lang mag-upgrade ng battery pack. Maraming salamat pala, no, sa walang sawang sumuporta dito sa ating page, no. Magpamula noon hanggang ngayon. Maraming salamat. Peace.